Pero ngayong umaga, Carla, ay isang napaka-importanting usapin, no? Ang ating pag-uusapan ngayong umaga dahil ito ay tungkol doon sa pinsalang iniwan ng Bagyong Labuyo. At gaano nga ba kalaki at ano nga ba yung assessed na damage so far nitong Bagyong Labuyo? Malalaman natin yan. Kasama natin ngayong umaga si Major Reynaldo Balido, ang spokesperson ng NDRRMC. Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Good morning, JC, and good morning, Carla. Good morning sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating programa ngayong umaga. Major, siguro umpisahan natin, no? Magkano nga ba or nasa ilang milyong piso ang tinatayang naging damage nitong Bagyong Labuyo? Well, as of this time, naka-receive na tayo ng reports na umaabot na ng more than 900 million pesos na yung estimated damages both sa agriculture at saka infrastructure, JC. Compared sa other na mga bagyo na dumaan so far, ano ba yung parang in comparison, parang gaano kalaki yung damage in comparison to yung mga past na bagyo? Well, for this year, ito pa yung so far pinakamalakas at pinaka nagdulot ng ganitong klaseng or ganito kataas na damage. But comparing dun sa mga mas malalakas pa sa mga nakaraang taon tulad ng Pablo, yung Sendong at saka yung Ondoy, ito is so far mababa compared sa mga ito. Nasa magkano ba to, Major? Yung mga dati, alam ko nasa billion nga, no? Yes, umabot sa billion itong damages, lalong-lalo na yung Pablo, itong recently lang last year. Okay. Ilan naman po yung casualty so far? Itong kay Labuyo, naka-record na pagtala na po tayo ng 8. Mostly yung may nalunod, natabunan ng landslides, yun po. Bakit kaya, Major, compared doon sa mga dating bagyo ay medyo mas mababa ito, no? Relatively in terms of damages? Dahil ba sa lakas, sa dami ng tubig, o dahil din ba sa factor ng mga napinsala? May experience factor na tayo dyan, ano? Malakas si Labuyo, pero depende sa kung saan tatama. Dito sa kung saan siya tumama, dito sa Kasiguran, Aurora in general, at dito sa Northern Luzon, masasabi natin na mas sanay tayo sa bagyo dito compared dun sa ibang mga lugar, lalong-lalo na dun sa Mindanao na for so many years hindi na nakakaranas ng bagyo. So makikita natin yung pagtugon ng ating mga kababayan kapag na-receive nilang advisories at sila ay nagpe-preemptive evacuation na kapag nalaman na nilang darating yung tulad nitong ganito kalakas na bagyo. And Major, meron ring case na yung nawawalang mga mangingisda sa Pumalaot. Ano na ba yung updates natin dito? Yes, so far mayroon na lang tayong 2 pa na inaantay na makabalik. Actually, dinideclare natin na missing pero ito yung mga mangingisda at meron silang time frame dyan sa dagat. At tulad nitong case na to, pagka inabutan sila ng sama ng panahon sa karagatan at mahihirapan na sila makabalik sa kanilang lugar, dumadaong muna sila sa mga kalapit na isla, and then pagkatapos ng sama ng panahon, saka sila bumabalik. At yun nga yung nangyari. Mayroon tayong naitalang 76 na fishermen na initially declared missing pero ngayon nakabalik na sila. At Dumaong nga lang sila sa mga islang malapit. Yes. Okay. Major, nabanggit niyo itong Kasiguran, Aurora, at actually talagang malaki, no, yung naging pinsala dito sa Kasiguran. Ano yung dahilan, Major, or ano nga ba yung antas nung pinsala na tamo dito sa Kasiguran, Aurora? Initially kasi wala tayong naging contact dito sa itong 3 munisipyo ng Aurora, itong Dinalungan, Kasiguran at saka Dilasag. Isolated, sabi nga natin. Pero so far nung Tuesday nakapagbisita si Executive Director Undersecretary De Rosario at nakita nga niya yung sitwasyon ng ating mga kababayan doon. Isolated lang pala sila in the sense na yung daanan na kalsada hindi makapunta, hindi madaanan because of several factors. May nakahambalang ng mga puno, malalaking tipak ng bato na nakaharang, and yung komunikasyon. Wala tayong naging komunikasyon doon dahil bumagsak yung kuryente, yung linya ng telepono, yung telecommunications tower, nagsipagbagsakan din. And so far, hindi naman daw pala ganun kalala yung mga damages. But just the same, yung relief goods, yung tulong, papaabot pa rin natin dyan sa kanila.
Okay. And Major, kanina na pag-usapan natin na meron na tayong na-observe na pattern na usually sa Burr months lumalabas yung talagang malalakas na ulan, malalakas na bagyo. So, meron na ba tayong mga preventive measures na tinitake for this year para mapaghandaan ito? Yes, Carla. Simula pa nitong pagpasok ng tag-ulan, hindi lang naman natin na yung Burr months ang pinaghandaan. Magsimula pa ng June, yung pagpasok ng July na yun yung ating National Disaster Consciousness Month, nag-observe tayo. At tayo po ay nakapaghanda. Banggit nga kanina ni Executive Director na hindi lang dito sa national, kasama natin yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, yung local government, lahat po tayo may kaukulang paghanda para sa mga kalamidad tulad ng bagyo at pag-uulan. Actually, yun nga talaga napansin na pattern, no, nung every year, no, merong parang super bagyo na nangyayari ng bandang mga September to December. So medyo nakakatakot kasi kung itong Labuyo pa lang, no, ay ganito na kalakas, gaano kaya kalakas yung darating pa? No, this is the 12th Major, at ilan pa ba yung inaasahan natin na bagyo? Sa isang taon po, nag-expect tayo ng around 20 hanggang 22. So kung naka-12 na tayo, meron pang 10. And for this August hanggang September, according to Pag-asa, nag-expect pa tayo ng 2 hanggang 3. 2 to 3 pa na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So Major, in terms of yung preventive measures nga, yun nga, nagpa-partner kayo sa mga LGUs para ma-warn rin yung mga, yung mga residents nila. Yes. So, meron ba tayong cases na hindi sumusunod? I mean, nag-improve na ba tayo on that front? So far dito kay Labuyo, we have received reports na tumugon. Maganda yung pagtugon ng ating mga kababayan sa panawagan na mag-conduct ng preemptive evacuation, lalong-lalo na doon sa kung saan magla-landfall, doon sa 3 munisipyo na yon. Ilang doon, pati dito sa kung saan siya mga probinsyang dumaan, tulad ng Ilocos Sur, La Union, nag-conduct din sila ng preemptive evacuation. So, we can see na mayroon ng experience factor kasi yung magsimula pa ng Ondoy, kay Sendong at saka kay Pablo, ayaw na nilang maulit yung mga ganitong klaseng trahedya. Sa operations ninyo, Major, ano yung mga nakita ninyo na siguro yung mga pinakamalala, no, na nakita ninyong pinsala na dinulot nitong bagyong Labuyo? Well, sa na-receive na nating reports, no, itong Region 3 and Region 2 yung nagtala ng pinakamataas na damages, amount ng damages, particularly dito sa parte ng agriculture, dahil alam naman natin na Region 3 and Region 2 yung pinakamalaking contributor natin ng palay at iba pang crops. So around 700 million yung naitala na natin na estimated damage. So halos yung bulto pala, no, nung Yes. Overall damage nandoon, no, sa dalawang rehiyon na yon. Okay. Major, I guess pwede rin tayo magbigay ng konting tips para lang, to ensure safety. Ano nga ba yung dapat gawin? Oo nga, pag dumarating nga ang bagyo. Dumarating ang bagyo, alam naman natin yung Pag-asa laging on time magbigay ng advisories. So makinig po tayo sa mga advisories. At tayo rin dito sa NDRRMC hindi tayo nagkukulang na magbigay. Nabanggit kanina ni Executive Director yung mga programs natin na on how to disseminate information. At kapag ka nag-declare o nagbigay tayo ng babala na paalala na kailangan mag-evacuate, sana sumunod tayo para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng sakuna, yung mga nandyan sa mga mababang lugar na po pwedeng maging daanan ng mga tubig, na flash floods, at yung mga nandun sa mabababang lugar, gilid ng bundok, na po pwedeng maging maapektuhan ng landslide. Alam na po natin ang ating gagawin, magsilikas po muna tayo. At laging tatandaan po natin yung kaalaman natin sa mga danger, yung mga risk na ipopose sa atin itong mga kalamidad na to, dapat malaman natin. Dahil ang kahandaan, ang kaalaman ay laging kahandaan. And yun nga, continuously naman nag-a-advance tayo na yung mga gamit sa Pag-asa, yung mga equipment, and ngayon nga parang very specific na, nasasabi na nila na
heavy rainfall in 2 hours. So I guess talagang continuous monitoring. And siguro parang pag alam na nga natin na malakas yung ulan, wag na siguro tayo lumabas. Right. Parang let's avoid na rin para iwas danger na rin tayo. Actually, talagang yung kailangan ng gawin nung mga agencies ngayon, nung buong bansa, no, ay talagang mas focus na doon sa adaptation talaga eh. Kasi medyo ganito na palagi, no, at mahirap nang i-reverse yung ganitong trend at nahalata naman natin yung pattern, no, na every year na lang, no, ay merong super bagyo starting with Ondoy, no. Parang yun yung nag-umpisa na nung sunod-sunod. Siguro Major, kahit huling mensahe na lang siguro at kung ano nga ba yung mga gusto nating iparating sa ating mga tagapanood. Well, nabanggit ko na nga kanina yung awareness, yung kaalaman ng ating mga kababayan dito sa mga risks na kakaharapin natin. Ulitin ko na lang yung tamang kaalaman ay kahandaan natin lahat. Okay, maraming salamat Major, at we really hope, no, na yung mga kababayan natin ay matututo continuously from these challenges at malampasan, no, yung mga susunod pang hamon dahil marami pa. may 10 bagyo pa. And of course, continuously work rin with Pag-asa and NDRRMC. Kasi syempre, diba tayo rin yung in charge sa safety natin, makinig tayo sa kanila. Okay, ayan po si Major Reynaldo Balido, ang spokesperson ng NDRRMC. Maraming salamat, Major. Maraming salamat po. Thank you rin. Good morning.